Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video. Prangkisa ng SMNI nanganganib, mapawalang bisa dahil sa umano'y ilang paglabag. Malaki umano ang pasalidad na mapawalang bisa ang prangkisa ng Sunshine Media, ang Network International o SMNI dahil sa nasilip umano sa mga paglabag. Samantala, balak naman ng kampo ng SMNI host na si Jeffrey Giselis at Lorraine Badoy na idulog sa Korte Suprema ang ginawang pagkulong sa kanila sa Kamara. At panoorin po natin sinabi. Let's go and no other further ado. Let's get it on. At panoorin guys, dito kay Represent Gombado Tamburing. Unless they can disprove otherwise, then during the hearing of the bill revoking the franchise, then there's no reason that will have to go through unless mapupo nila na hindi po totoo yung sinasabi po ng panukalang batas nila. Naniniwala ang chairperson ng House Committee on Legislative Franchises na mapapawalang bisa ang prangkisa ng kumpanya kung saan nag-ooperate ang Sunshine Media Network International o SMNI. Liban na kung mapatutunayan ng estasyon na hindi nila nilabag ang mga probisyon sa batas na nagkaloob ng kanilang prangkisa, partikular na ang Republic Act No. 11422. Kabilang na dito ang Section 4 kung saan nakasaad na hindi dapat gamitin ang estasyon o mga pasilidad nito sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Nag-ugat ang investigasyon ng Kamara sa prangkisa ng SMNI matapos na sabihin ng anchor na si Jeffrey K. Eric Celis sa programa nito sa estasyon na 1.8 billion pesos ang ginastos sa foreign travel ni House Speaker Martin Romualdez sa loob ng isang taon. Nasilip din ng House panel ang anilay iba pang paglabag ng estasyon, gaya ng kabiguan ng kumpanyang iulat at humingi ng approval sa Kongreso kaugnay ng ownership nito. So marami ho silang violations na ginawa which I think from the revocation. Ang pamakalang pawalang bisa ang prangkisa ng SMNI bukod pa sa resolusyong adopted na sa House panel kung saan hinihikayat ang National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang operasyon ng SMNI. Samantala, plano ng kampo ng SMNI host na sina Celis at Lorraine Badoy na maghain ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng pagkakadetine ng mga ito sa Kamara. Ito ay matapos na i-cite in contempt ang dalawa dahil sa paglabag sa House rules. Mag-file tayo ng petition for certiorari on the ground of grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of the Committee on Franchise and petition for habeas corpus for the illegal detention and arrest. Gusto dito ng paulit-ulit na pagtanggi ni Celis na ihayag ang Senate source niya ng impormasyon sa 1.8 billion pesos na halaga ng foreign travels ni Speaker Romualdez. Samantalang si Badoy naman na contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling sa pagdinig ng Kamara. Ayon sa abogado ng dalawa, sumasailalim sa hunger strike sina Celis at Badoy bilang protesta sa ginawang aksyon ng House Committee on Legislative Franchises sa kanila. Kahapon nag-start ng hunger strike. Until now, mga second day nila ngayon, wala pa rin kain si Eric Celis and si Dr. Lorraine Badoy. Kung mayroon man hanggang tubig lang yung kanilang consumption ngayon, walang pagkain. Gagawin nila ang hunger strike hanggat nananatiling nasa detensyon ang dalawa. Gayunman, Alright, napakinggan po natin ang prangkisa ng SMI nanganganib. Mapawalang bisa dahil sa umano'y ilang paglabag at maraming salamat sa inyong lahat. And see you again to the next one. At maraming salamat. Keep safe and healthy.